So, happy Valentine's to everyone. Birthday din ngayon mga kababayan ni dating Senador Juan Ponce Enrile. 100 years old na mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Yan, Mr. Maravillas, yung mga mainit na balita. Hindi lang mainit na balita, mainit na yung ulo ng mga politiko ngayon. Ang akala ko nga po, ito mga senador at mga congressmen ay magkakasundo na dito po sa issue ng chapter change. Kasi nagtagpo mga kababayan, Senate President Mig Zubiri at saka si House Speaker Martin Romualdez noong Valentine's Day. Doon yata ito sa birthday sa Palacio Malacanang ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sabi kasi sa balita, mga kababayan, matapos silang magtagpo, yung World War daw, World War, World War, hindi World War, baka mauwi ang Mr. Maravillas sa World War. World War, titigil na daw dahil nagkausap na yung dalawang leader ng Kongreso. Ayan po, Zubiri Romualdez nagkasundo, World War ititigil na. Ayos na niya kami. Sunod na araw po, nagbagbakan na naman po yung mga senador. Ayan o, gustong mag-senador, Mig Zubiri hits House politicos over daily attacks versus Senate. Kinaumagahan lang po. Noong Valentine's Day, mga kababayan, kasi araw na mga puso, ang sabi, titigil na yung World War. Noong 15, following day lang, yun na yung sinasabi ni Mig Zubiri. Ina-accuse yung mga congressmen of daily attacks kasi baka niya gustong magpasikat, gusto ding tumakbong senador. Yung nauna pong umatake dahil sa pagpaparaduda nila sa ating mga congressmen sa issue ng PA, yung mga senador po yung unang nang away. Di ba? Na-insecure kasi. Ano naman kung tumakbo yung mga congressmen na senador? Ayaw nyo ba? Kaysa naman i-post yung People's Initiative at ma-abolish yung Senado. At least nag-ambisyon sila na mag-senador kung baga totoo yung akusasyon ni Mig Zubiri. Hindi ma-abolish yung Senado kasi gusto mag-senador ng mga congressmen. O di ba ayos yun? Tapos ito mga kababayan naman si Congressman Suarez, sabi rito, Suarez Islam senators critical of AKAP. Ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa? Ito kasi mga kababayan na kini-question na AKAP, nakapirma pala yung mga senador, lalo na si Super Ate. Pero anya Mr. Maravilla, si Super Ate, parang may ibang niluluto kasi. Bakit po? Naalata din ninyo? Na nag-ambisyon si Super Ate ng mas mataas na na posisyon. Siyempre, senador na. Pwede siyang tumakbo, vice-presidente or presidente, di ba? Normal man yun. At yung nakikita natin, nakita din ng political analyst na dilawan na si Ronald Llamas. Political analyst sees Duterte Marcos tandem possible in 2028 elections. Dalawang babae for the first time, baka sakaling tumakbo. Sabi po ni Ronald Llamas, ito yung sinasabi natin na malamang suksok. Kaya hindi ninyo po napapansin si Super Ate. Pag nagsisesyon po doon sa mga committee hearing sa Senado, laging naka-green. Di ba? Pero ano ang tingin po ninyo mga Marcos loyalists? Kasi marami na sa mga tagapanood natin na mga Marcos loyalists ang nato-turn off kay Super Ate.
Iso-support nyo ba si Super Ate in case mag-tandem sila ni Inday? Di ba? Kaya alaan niya siguro Mr. Maravillas, masyadong na-insecure si Super Ate. Kasi baka yung niluluto nila ni Inday na tandem, madiskaril with Martin Romualdez na napiperceive niya baka tumakbo. Di ba mga kababayan? Talaga niya Mr. Maravillas, umiinit na yung political drama. 1 year na lang po ang midterm election, di ba? At yung midterm election, yun ang magdidetermine kung sino yung dapat na susunod na Pangulo at Vice Presidente sa 2028. Kaya kanya-kanyang posisyon mga kababayan. Kaya lang ang malungkot, nasa-sacrifice ito pong mga napaka-importanting legislation. Lalo na po itong usapin sa konstitusyon, charter change, economic charter change. Kasi ito yung agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sana ay maipasa na po para tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan gusto ninyo po na mag-travel, pwede na kayong mag-online booking dito po sa amin. Pati sa mga hotels po, may bayad center kami, may paymaya na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta, Eye Glow Serum. Whitening po siya. O, tingnan ninyo yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. O, before and now. Diba? Kitang-kita yung pagkakaiba po. O, yung mga inquiries ninyo, contact ninyo sa FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas, mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento ngayon. Kaya pala anya Mr. Maravillas, kahit sinisiraan na ni Maudigs, buong family ni Maudig, sinisiraan yung kanyang kapatid, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Super Ate, kumampi pa rin sa mga Duterte. Kasi, yun ang nasa isip niya. Ito po, analysis man lang po ni dilawang political analyst Ronald Llamas. Pero tayo, di ba, na kwento na natin ito, na mga possibilities sa politika. The possible tandem, mga kababayan of Inday at sa kani Amy Marcos.
Baka sila po yung nag-usap. Unahin muna natin na niya, yung kapatid ko. Tandem kayo, unity team. Kasi sabi ni Super Ate, di ba siya yung major player sa pagkakaroon ng unity team. Pero niya, after ng term ng aking kapatid, na si BBM, tayong dalawa naman na niya. Ikaw yung presidente, ako yung vice-presidente. Di ba ayos? Ibigla mga kababayan na bago yung takbo ng politika, siguro naamoy ni naamoy ni Super Ate. Iba din yung galawan ni pinsan ni Martin Romualdez. At saka si Martin Romualdez, mga kababayan, habang Speaker of the House, yan ang laging kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga foreign travel po. At talagang trusty ng ating Pangulo si pinsan. Mas madalas pa nga po nakikita ko sa mga post, mga kababayan, sa bibisita si Martin Romualdez kay Nanay Meldy. Diba? Kasi auntie niya at laging kasama, mga kababayan, yung buong family niya. And the President at si First Lady Lisa Marcos. Malamangan niya, Mr. Maravillas, yun ang dahilan kaya nagsiselo si Super Ate. Malamang mga kababayan, pero wala man po tayong naririnig. Personally wala man po tayong naririnig na gano'n sa kampo ni Martin Romualdez na may ambisyon po na mag-pangulo. Ito po, yung mga kumbaga, naririnig ninyo sa akin, mga joke-joke ko man lang po. Kaya lang pinatulan ng mga Duterte. Lalo na po ng dating Pangulong Maudigs. Pero kung yun ang iniisip nila, so be it. Di ba? Kung titingnan natin po, ang mas may pakinabang ngayon, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos para matupad ang kanyang vision para sa bagong Pilipinas, yung kanyang pinsan po na si Martin Romualdez. Di ba? Kasi kaya nga po sinusulong niya itong charter change para sa bagong Pilipinas po. Na nakatutok lang po sa economic provisions. Yung mga senador man lang po, mga kababayan, yung duda ng duda, lalo na si Super Ate, sabi nga ng ibang mga congressmen, lalo na itong si Pampanga Congressman Dong Gonzales, yung pumalit po kay GMA bilang Senior Deputy Speaker. Sabi niya, kung akuan niya si Senator Amy Marcos, I will support itong mga agenda ng kanyang kapatid. Hindi po. Gonzales urges Senator Amy to support PBBM. At yung mga congressmen po, mga kababayan na pro-administration, ay nananawagan na sa kapatid mismo ng ating Pangulo. Maligtad mga kababayan, di ba dapat yung kapatid yung mananawagan doon sa mga politiko na hindi sumusuport sa ating Pangulo? Suportahan po ninyo ang aking kapatid. Baligtad po, yung hindi ka ano-ano. You see? Senior Deputy Speaker in Pampanga Representative Dong Gonzales has urged Senator Amy Marcos to support the administration of his brother, President Ferdinand Marcos Jr. Kapatid pa naman si Senator Amy. Kung ako si Senator, tutulungan ko ang Marcos administration kasi the success of his brother is the success of our country. And this only the economic provisions and there is no political. So yun po ang pwede kong masabi. We will follow the President. Yun mga kababayan yung problema. Yung mga congressmen sa pangunguna ng pinsan, mas close yung kapatid sana, di ba? Ang nangyayari, mas close yung pinsan. Di ba?
mas sumusuporta si pinsan kaysa sa kapatid. Anong nangyayari? Yung ibang tao na tuloy ang nananawagan sa kapatid. Ang dahilan ba dahil sa ambisyon ni Senator Amy na tumakbo tulad ng sinasabi ni Llamas? Tumakbong Vice Presidente ni Inday? Kaya ito tuloy, tingnan ninyo yung mga reactions ng mga netizens, mga kababayan. Sabi dyan, ang loyalty ni Amy nasa mga wala sa bayan. Hilain pa, pababa, char, ang moto niya. Talangka pala. Crab mentality. Bakit wala ba sa sariling isip yan? Sinasabihan mo, kailangan mo pang igiit? Kita ninyo yung mga reactions ng mga netizens po. Magkapatid sa nanay. Certified Apple Queen si Amy Marcos. Amy Marcos is ACDC. Sa pula sa puti na trapo politiko. Kapito ko sa mga Duterte kahit tinitirada na ang kapatid niya na adik, pulboroni, quick leader at mag-resign. Chairman ng Electoral Reform Committee kaya tinutulungan ang investigation sa Matic Magic dayaan yung 2022 election. Ngayon pa grandstanding sa investigasyon para mga bubodol. Kita ninyo, mga negative tuloy, mga kababayan, yung mga reactions ng mga tao. So ito mga kababayan ang nakikita ng political analyst na si Ronald Llamas kung bakit yung posisyon ni Super Ate ay nakalinya sa posisyon ng mga Duterte kontra sa Chacha. You see? But anyway, balik tayo dito sa sabi nagkasundo na yung Kongreso at ng Senado. Yan po yung balita noong February 14. Nagkasundo na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Martin Romualdez na magtrabaho na lamang at itigil na ang palitan ng tirada kaugnay sa kontrobersyal na People's Initiative para sa charter change. Ang kasunduan ng dalawang leader ay ginawa sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng birthday celebration ni Juan Ponce Enrile. Sa harap ni Presidente, nagkita po kami, nagkamayan po kami, good news. Nag-usap kami ni Speaker, sabi po namin, let's work professionally. Tigil mo na ang bangayan and let's continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga kababayan. Sabi po ni Zubiri, hindi na maganda kung palagi po kaming nagbabangayan at magkaaway. So we committed to talk to each other. Hopefully next week po for a secondary meeting kasi mabilis lang po yung pagkikita namin kanina. Nagkamayan po kami. Dagdag pa niya. Di ayos niya Mr. Maravillas. Anong ayos? The following day, ito na po mga kababayan. The same person ang nagsasalita, si Mig Zubiri. February 15. Gustong magsenador, Mig Zubiri hits House politicos over daily attacks versus Senate. Nalagayaan niya Mr. Maravillas, yung mga politiko talaga. Walang isang salita. O, diba? Isang araw lang po ang pagitan. Iba yung sinabi kahapon at sinasabi ngayon. Inaakusa na ni Mig Zubiri mga kababayan yung mga congressmen na mga politiko na atake na niya, atake sa Senado kasi gustong mag-senador. sa kabagaan niya Mr. Maravillas. Ngayon po, Zubiri criticizes House members for continued public critics against the Senate, hinting at their ambitions for the Senate roles. A truce was established between the Senate and House leaders in the presence of President Ferdinand Marcos Jr. to halt mutual criticisms. Pagkatapos, mga kababayan ng pag-uusap, yung mismong Senate President na nagsabi na tigil na ng bangayan,
siyang mismong umatake the following day. I don't know, Anya, why they still have their daily press cons. Maybe they wanted to run for the Senate. In good, I'm happy for them. Maybe they should think of trying to run for the Senate, sabi po ni Zubiri. The House should respect the terms of the truce forged by Zubiri and Speaker Martin Romualdez before President Marcos Jr. One way, Anya, to respect the ceasefire is to stop their press briefings where they attack the Senate over the issue of charter change through People's Initiative. Yung Kongreso po naman, nagpapaliwanag lang kasi ang unang umatake rito, yung Senado, laging inaakusa yung mga congressmen na pasimono ng People's Initiative. Sinabi na nga po ng mga congressmen na yung People's Initiative po, sinilb na ng COMELEC, pinatulog na muna. So, ang kailangan, mga kababayan, for the Senate to act doon sa joint resolution po na magtatakol po sa economic provisions ng ating konstitusyon. Iyang focus ng Senado po, yung investigasyon sa AKAP. O, di ba? Inaakusa, mga kababayan, yung mga congressmen na involved dito sa distribution, sinabi na po ng DSWD Secretary mismo, Nico Singh Anya, wala pang nagagamit yan. At saka, sabi ng mga congressmen, di ba niya pinirma ninyo ito? Ugali ba ninyo Anya na pumirma na hindi nagbabasa? Sinisisi ninyo kami? Pinirma ninyo? Ito yung sabi ni Suarez po. Suarez Islam, senators, critical of AKAP, ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa? Approve without thinking. Tapos isisisi ninyo yung pagpirma ninyo dito sa ating mga congressmen. Pumirma kayo. Ayan po. Representative David Suarez criticizes senators for claiming unawareness of the AKAP program included in the 2024 national budget which they approved. Senators Amy Marcos, Ronald De La Rosa, and Risa Ontiveros admit to recent awareness of AKAP is sparking concerns over legislative diligence. Pagsalitaan ninyo ng ng pagsisisi yung sarili ninyo. Huwag isisi sa mga congressmen. Obligasyon ninyo na magbasa before ninyong pirmahan. Pinirma ninyo. O di ba? Sa Suarez defense, the AKAP's intent to aid financially struggling families, questioning the Senate's critic in urging the clarity for the public benefit. So, tulog ito, mga kababayan. At ang author pala nito, si Congressman Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, mga kababayan, dating naging DSWD Secretary, di ba? Yung sabi ni Suarez, ignorance of the law excuses no one. Lalo na kung ang nagsasabi nito ay yung mismong gumawa at lumagda sa batas. Pumirma sila sa BICAM report. Nandun ang lagda nila, hindi lang sa special provision on AKAP, kundi sa buong BICAM report. Inaprobahan din ng buong Senado ang BICAM report bago nila ipinasa ang 2024 General Appropriations Bill para pirmahan ni Pangulong Marcos. Sabi ni Suarez, ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa ang dokumentong pinipirmahan nila? Paano na ang ibang batas na ipinasa nila sa Senado? Hindi rin kaya nila binasa bago sila pumirma? Ayun, basag na basag si Super Ate. You see, bumuelta, mga kababayan, sa kanyang pagmumuka yung lahat ng mga sinasabi niya. Ngayon pa, sabi ni Amy, nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga 26.7 bilyon. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig.
Kita ninyo, si Amy Marcos sumasama nga siya sa mga distributions ng AIX sa DSWD kung saan-saan. Pero itong sa AKA po, hindi pa man po na babawasan. Wala pang guidelines po sa distribution. So malayo yung mga duda ng mga senador, lalo na ni Senator Amy, na ginagamit ito na AKAP fund na nagkakalagang close to 27 billion para sa pirma. Malayo. Kasi nga po, hindi pa man po dinidistribute. Paano magamit? Wala pang distribution. Ni Nico Singh, sabi ni Gatchalian, yung DSWD Secretary. So sabi mga kababayan ni Congressman Gonzales, in fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that they voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. Di ba? Napaya ng todo mga kababayan si Super Ate at yung mga senador. Sabi naman po ni Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations, dinudungisan po ni Senator Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho, ngunit kapos ang kita. Taong bayan na po ang bahalang humusga sa kanyang pamumulitika sa isang programang pantulong sa mahirap. Sabi naman ni AKB Party List Representative Bungalon, bakit po pilit na binibigyan kulay ang mga ayuda ng gobyerno at pilit po na kinokonikta dito sa People's Initiative? Iyo di kaya niya Mr. Maravillas nagpapabida lang si Super Ate dahil may planong magtandem ni Super Inday sa 2028 presidential and vice presidential elections. Yun ang analysis pa man lang po ni Ronald Llamas na malamang mag-tandem yung dalawa. Ito yung sabi ni Erwin Tulfo po, mga kababayan, hindi po ito pang suhol. House Deputy Minority Leader in ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo has admitted that he was the one who coined the ayuda sa mga kapos ang kita program, which received a 26.7 billion allocation in 2024 General Appropriations Act. Kasi napansin ho natin, when I was the Secretary of DSWD, lato ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor such as 4Ps. Yun pong AIX, maging yung mga medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin, sabi ni Tulfo. Ito po yung secretary ng DSWD, si Rex Gatchalian. Sabi niya, natutuwa kami sa programa na yan at ipapatupad namin na hinggil sa kung anong nakasaad sa batas. We have already exploring programs that will provide a safety net for those classified as near poor. Yosek, mapa-brief us on the value of a near poor program so as to prevent a vicious cycle of minimum wage earners and 4Ps graduates going back to poverty. So wala po, intact yung pera. Kaya malayo doon sa akusasyon na ito yung ginagamit para isulong yung People's Initiative. Wala pa pong nagagastos. Wala pang distribution. Ayan man po. Yan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.